Magandang araw. So ngayon, meron tayo ngayong i-repair. Andito tayo ngayon sa car wash. So, na-troubleshoot ko na to dati. Ito ay Bosch pressure washer. Kaso, ang sira nito ay hindi nagbi-build up ng pressure. So, yung tubig niya, meron namang siyang pressure kaso napakahina ng pressure. So, yan. Troubleshoot ko na siya dati. Ito yung na-find out natin na sira. So, yan. Ito yung inlet check valve or yung valve, yung mga one-way valve. Ito. Bakit dalawa lang? Kasi ikinalang ko sa cellphone yung isa. So yan, medyo maingay ngayon kasi nasa kalsada tayo. So ang pinakasira nito, itong mga check valve niya, yung one-way valve. Yan. Sira na. So yan. Tingnan nyo. Kita nyo ba? Yan. Wala nang mga tension yung mga spring tsaka yung plastic na nag-hold doon ng pressure pababa. Busalsal na. So yan, bakit dalawa? Kasi nakakalang sa cellphone yung isa. Dumating na yung parts natin kaya bubuuhin na natin. So hindi ko sana to i-vlog kaso sayang naman. So sabay natin to. Yan. Bale, ang nakita ko sa Lazada, Bosch siya pero ang kasukat niya na check valve, itong one-way valve, pang Fujihama. So yan, in-order ko na lang kasi pag bibili kayo nito, kailangan nyo sukatin yung caliper, yung laki nito at saka ito. Naka-label naman sa Lazada kung ilang mm yung mga sukat ng bawat angle ng piyesang bibili nyo. Yan, buksan muna natin to. Hindi ko na nabidyoan yung pag-troubleshoot nito kasi hindi ko naman sana plan i-vlog sana to. So, ayan, ito na yung pinaka-pump niya. Bali sa inlet yung pinaka-problema na valve dito. Kasi yung sa outlet, okay naman. Bali ang pag-check nun, tatanggalin nyo lang tong mga allen screw. Masisilip nyo na yung ganito niya. So, okay naman yon. So, yun dito sa loob yung naging problema. Kaya bungkalin natin to. Wala tayong mga power tools ngayon kasi andito tayo sa car wash. Andun sa bahay yung mga tools natin. Usually yung pinakasira nito, itong auto shut off trigger mechanism. So ayan, binaypass ko na rin siya kasi maluluwag na rin yung o-ring. So binaypass ko na siya, ganun pa rin. So nag-come up na ako na bungkalin lahat. Doon ko nakita na ito pala talaga yung sira. Kasi ang nakakasira ng mga ganito, yung on-off function, yung on-off yan, yung on-off. So kaya ang suggestion ko sa inyo, pag meron kayong bagong ganito, i-permanently on nyo na, itali nyo na ito para kasi nabubugbog kasi yung mga one-way valve dahil sa pag-build up ng pressure. Pag-build up ng pressure during cut-off. Yan, ito yung gear oil. Kita nyo na. Ito yung nagpupush ng piston para mag-create siya ng movement up and down. So, ayan. Ilagay na natin tong bago. Makikita nyo naman agad kung sira to kasi nakalabas naman to dito. So, yan. Ilalagay nyo lang naman yan dyan. Tsaka dito. So, pag alis nyo, tatanggalin nyo to. Tapos yung ilalagay nyo tong bago, ilalagay nyo dito. Yan. Napakadali lang naman. Last, ilagay na rin natin. So ayan, i-testing na natin siya kung okay na. So ito. Yan. Kaya hindi natin muna ina-assemble ng buo once testing kasi para makita natin kung meron pang mga leak, oil leak or pressure leak. So yan. Try na natin. Yan, okay na yan. Ayan. Balik na siya sa original pressure niya dati. Hindi ko na na-video kung gaano kahina to dati bago dalhin dito sa amin. Ayan.
So, ayan. Thank you.